Good morning po. Ngayon po ay araw muli ng linggo at tayo ay nasa ating ika-4 na linggo sa buwan ng Mayo, May 23. This is the fourth Sunday of the month. At ngayon po ay linggo. Next week, linggo na naman po. Pero that will be the 5th Sunday of the month. At tayo po ay patuloy na sumasamba. Ngayon ay araw ng mga kalalakihan, kababaihan, kabataan, at saka mix. Okay, so mix Sunday po ngayon, kaya mga bahagi ng ating gawain ay mix din po. At tayo patuloy sumamba. Bagamat open na nga tayo, MECQ pa rin po tayo. Kaya as much as we want sana, magkita-kita na tayo. Pero dahil MECQ, konting panahon na lang po bago tayo magsama-sama. Bagamat pwede pa rin tayong magsama-sama kahit nasa sarili tayo mga tahanan. Basta isang ating layunin, ang purihin ang ating Panginoon. Kaya tara na, hanap na kayong magandang maupuan at mapupwestuhan sa inyong tahanan o saan man kayo naroon. Pwede kayong sumama. Kaya last week kami po'y nasa sasakyan habang kami bumabagtas mula Batangas hanggang Quirino ay sumasamba kami. Anytime, anywhere, you can worship God. Sama-sama tayo mga kapatid. Magandang umaga. God bless everyone. Righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice. Glorified, now justified, His kingdom come.
Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal, mapagpala, maunawain, at makapangyarihan sa lahat. Dinadakila ka namin sa lahat ng panahon sa aming buhay. Ikaw lamang ang tunay na sasambahin at itinataas sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay maging iyong mga anak at ikaw ay aming Ama. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, kundi ihandog ang aming mga sarili upang ikaw ay maparangalan. Salamat sa napakadakila mong pagmamahal sa amin, bagamat di kami karapat-dapat sa iyong harapan. Hiling naming Panginoon sa oras na ito, pakalinisin mo kami sa lahat ng mga bagay na nagawa naming di kaaya-aya sa iyong paningin, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan sa aming pagsamba at pagpupuri sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na mabigyan ka namin ng kaluguran sa aming pananambahan. Ito po ang aming pasalamat at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello po. Share ko lang po kung paano po namin na-experience ang goodness ng Lord. Paano po siya gumamit ng tao para i-bless kami. And paano po siya nag-answer ng prayers po natin. Way back po nung dumating po kami ng Romblon is meron akong na-meet na friend which is kapwa ko po scholar din ng ERDT. So nakita po niya ako sa Romblon and then chinat niya ako dahil familiar po daw yung face ko, na nakikita po pala daw niya ako sa CLSU. So ayun nga, nagkakilala kami and hanggang sa napag-usapan namin na ayun nga, napag-usapan namin, nahirapan daw siya sa enrollment niya. So ako naman, nagpresenta ako sa kanya na tulungan ko siya sa enrollment niya dahil itong enrollment kasi is online ang payment ng tuition. So nagpresent ako sa kanya na tulungan ko siya, and nasa isip ko naman po noon is sabi ng Lord, what you did to others, you did it to me. So ayun lang po yung nasa isip ko nun. So skip po tayo sa few days or few weeks before po ng wedding po namin is nag-lockdown po sa Odjongan. So ang nangyari is nagkaroon po ng memo na pinagbabawal na po yung weddings but pwede naman po on special cases. Pero itong venue reservations po namin is nag-cancel na sila. So, nirefund na po yung aming reservations. So, namamroblema na kami. Kasi halos lahat ayaw na. So, ang choice na lang po talaga sana namin ay last resort na lang po namin is doon na lang kami kay judge mismo. Sa court na lang ni judge magpakasal. But, mabuti na lang ginamit ng Lord itong aming friend. Ito kasing aming friend is makulit talaga siya. Halos everyday nag-chat yan, nag-update, o ano, tuloy ba itong wedding mo? Ayan. So yun nga, nasabi ko sa kanya na ganito ay nangyari. Nag-refund itong aming venue reservation. So ayun, tinulungan niya kami maghanap ng bagong venue. So tinulungan niya kami hanap ng bagong venue. Itong venue na hanap niya is which is okay naman na sana. Okay na siya. But natatakot lang din siya kasi dahil kay Mayor, dahil meron nga pong memo si Mayor, ganito ganyan. So itong aking friend is kinausap niya si Mayor
which is hindi namin alam ay close, ganun pala talaga niya ka-close si Mayor na kaya niyang kausapin na ganito ganyan, payagan yung wedding namin. Ayun. So in short is tinulungan po niya kami para matuloy po itong aming wedding plan. So na-coordinate po niya kay Mayor, napayagan kami, na-coordinate din niya sa barangay, ganito ganyan. Yun na po, hanggang sa natuloy po yung aming wedding. Salamat sa Lord sa kanyang buhay. Salamat sa paggamit niya sa buhay ni Ray, aming friend. And on our wedding day, yun po, sa forecast po is actually dapat ulan. But thank you Lord. Sinagot po niya yung prayers natin. Tirik na tirik po yung araw. Ayun, kitang-kita naman po. Bilad na bilad kami. Salamat sa Lord sa mga pinapa-experience niya. Paano siya tumupad ng kanyang promises. Salamat sa mga answered prayers. Ayan. Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan, sa kanyang faithfulness. And truly God answers prayer and He uses people to bless us. Yun lamang po. To God be all the glory. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga pinili ng Diyos na mga lahi ni Jacob na lingkod ng Diyos. Alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala at ang kanyang mga paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos at siya ang namamahala sa buong mundo. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan at pangako sa libu-libong henerasyon. Ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham at ipinangako niya kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, "Ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan. Ipapamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan." Noon, iilan pa lamang ang mga mamamayan ng Diyos at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng Kanaan. Nagpapalipat-lipat sa mga bansa at mga kaharian, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila. Para maproteksyonan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, "Huwag ninyong galawin ang mga hinirang kong lingkod. Huwag ninyong saktan ang aking mga propeta." Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang mga gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan. Dapat siyang katakutan ng higit kaysa sa lahat ng mga Diyos, dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ang kalakasan at kagalakan ay nasa Kanyang tahanan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tao sa mundo. Purihin ninyo ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat na nasa sanlibutan. Matatag niyang itinayo ang mundo at hindi ito mauuga. Magalak ang buong kalangitan at mundo. Ipahayag sa mga bansa, "Nagahari ang Panginoon." Magalak din ang mga karagatan, bukirin at ang lahat ng nasa kanila. At ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon. Dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo.
Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Manalangin kayo, iligtas nyo kami o Diyos, aming tagapagligtas. Palayain nyo kami sa mga bansa at muli kaming tipunin sa aming lupain, upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman, at ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to offer our highest praises and thanksgiving and open our hearts unto the Lord. Now is the time to worship.
us bless the name of the Lord forever. You are my light and salvation. Whom shall I fear? You are the strength of all my days. Of whom shall I be afraid? The war may rise against me. Of this will I be sure, that I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Lord, it is you I desire. It's you that I seek. To live with you in your house forever, beholding your beauty. And in the time of trouble, of this will I be sure, that I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. You ask me, who do I say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me, who do I say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Son of the living Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Son of the living God. Say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. Let us bless the name of the Lord forever. You are my light and salvation. Whom shall I fear? You are the strength of all my days. Of whom shall I be afraid? The war may rise against me. Of this will I be sure, that I will bless
Let us bless the name of the Lord forever. You are my light and salvation. Whom shall I fear? You are the strength of all my days. Of whom shall I be afraid? The war may rise against me. Of this will I be sure, that I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Lord, it is you I desire. It's you that I seek. To live with you in your house forever, beholding your beauty. And in the time of trouble, of this will I be sure, that I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. You ask me, who do I say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me, who do I say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Son of the living Yes, God. I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Son of the living God. Say that you are, and I say that you are the Christ, Son of the living God. Let us worship the beautiful name of our Lord Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is!
compares to this? What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin is great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the most of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Tunay Panginoon na ikaw ay dakila, makapangyarihan, kamangha-mangha, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya Panginoon, pasasalamat, pagsamba, pagpupuri ang inaalay namin sa inyo, sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay, sa inyong pag-provide ng aming pangangailangan, sa pagiging Diyos mo pa rin sa kabila ng lahat. Hindi ka namin mai-compare, hindi ka namin maikahon, hindi namin maarok kung gaano ka kalalim, kalawak, kalaki. Sa kabila ng lahat ng meron kami, Panginoon, ikaw pa rin ay Diyos at nananatiling Diyos. Ikaw pa rin ay ikaw at hindi nagbabago. Ikaw pa rin ay Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw pa rin ang Diyos nila Abraham, Jacob, at ng iba pang mga taong pinili mo upang maging halimbawa kung paano ipakita ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan at ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya kami bilang inyong mga anak ay walang magawa kundi ang magpasalamat sa inyo, magpuri at nawa Panginoon sa mga pagkakataong ito. Makita namin ang inyong kapangyarihan. Inilalagak po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, aming Diyos, aming Ama, Panginoong Hesukristo at Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang atin pong scripture reading ay matatagpuan sa Matthew 4, 1-11. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay nag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos,
gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanya mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo po ng buwan ng Mayo. At ang ating pong tema sa buong ito ay Standing Against Temptations and Evil Companionship Through Obedience. At ito pong temang ito ay naging discussion na po sa mga unang nag-share, sila Pastor Tom, sila Tito Ernie at si Ate Lynn. At maraming salamat po na patuloy po natin itong pag-aaralan at honestly po sa ganitong sitwasyon na pagbabahagi ng salita ng Diyos ay medyo hindi pa po ako komportable at hindi pa po ako nakaka-adapt na ganitong recorded or ganitong pagbabahagi ng salita ng Diyos na wala po akong nakikitang kausap or wala po akong nakikitang tao na nakaka-interact sa akin ng sinasabi. Kaya medyo pakiramdam ko po ay parang hindi po ako sanay talaga. Kaya kung medyo monotone or walang buhay aking way ng pag-share ngayon ay medyo pagpasensyahan po at ako po ay nangangapa pa rin. Salamat sa Panginoon na kahit papaano po ay talagang meron tayong mga nagagamit na ganitong technology para patuloy po yung ating aralan sa isa't isa. At maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay mapagbahagi ng kanyang mga salita. Sa araw po nito ay inalis ko na po yung evil companionship po sa ating pag-aaralan ngayon. Bali, ang focus po natin ngayon ay standing against temptation. Ito po. Pero naglagay po ako dito ng mga verses na nagdi-deal with companionship, with evil companionship. Gaya pong itong 1 Corinthians 5:11, itong 1 Corinthians 15:33, Proverbs 18:24, Psalms 1:1. Bali, ito po ay basahin na lang po natin. Ito po ay tumutukoy sa pakikipag-associate natin sa mga tao na hindi dapat natin talaga sinasamahan. Ano po yung tinatawagan nating evil companionship. Ano po, kaya sinasabi rin ng salita ng Diyos na mga ganitong tao, para talaga natin tuluyang maiwasan ay kailangan nating umalis po sa mundong ito. Hindi talaga natin sila maiwasan, pero sa pamamagitan ng mga verses na nariyan at meron pa pong marami na verses at ito po naman ay makikita natin sa internet kung talagang gusto natin na iwasan sila at gusto natin kumuha ng mga reliable na dahilan ay makikita po natin na mga verses sa Biblia at ilagay po natin, i-search na lang po natin sa internet yung mga what Bible tells about evil companionship yan ay makikita po natin doon.
Bali, yan po yung mga verses na aking inilagay. So, ang ating focus ngayon ay yung standing against temptation. Ito pong standing against temptation. At ang ating pong scripture reading ay ito pong Matthew 4, verse 1 hanggang 11. Ano po? Tayo po ay magsisimula na. Ano po? Sabi po dito, ang temptation ay hindi kasalanan. Ano? Temptation is not a sin. Ano po? Hindi siya kasalanan. Ito pong statement na to ay galing po kay Zach Ponen. Ito po ay last year lang. Sabi niya po dito, the secret of a godly life lies in Jesus who lived on earth as a man and who was tempted in every way as we are, but never sinned, even once in thought, word, deed, attitude, or motive, or any other way. Ano po, ito ay makikita po natin sa 1 Timothy 3:16, tsaka Hebreo 4:15, tsaka Hebreo 2:17 and 18. Yung ating pong sekreto na pamumuhay bilang isang makadiyos, ano po, ay nakasalalay po sa ating Panginoong Hesukristo, ano po, na nabuhay dito sa mundo bilang isang tao. Ano po, kaya nga ang ating pinaka-ultimate na example, ano po, na dapat nating tularan bilang mga taong sumusunod sa Diyos ay si Kristo. Ano po, siya po dapat yung ating tinutularan o siya po yung ating sinusundan, ano po, na example bilang tagasunod ng Diyos, ano po, bilang mga Diyos ay si Kristo, ano po, sa pakikipag-deal sa mga taong may galit sa iyo. Sino ang dapat mong tularan? Si Jesus. Sa pakikipag-deal, sa pakikitungo sa mga taong mahihirap, ang dapat natin tularan ay si Jesus. Ano po, sa pagmamahal, ang dapat po nating tularan ay si Jesus. Sa paggawa ng mabuti, ang dapat nating tularan ay si Jesus. Ano po, lahat ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, ano po, ang ating example ay si Jesus. Ano po, kaya siya ay namuhay, ano po, sa mundong ito bilang isang tao at sa pag-deal sa mga temptation, ano po, sa pag-deal upang maiwasan ng mga pagkakasala. Ano po, ang dapat nating tularan din ay si Jesus. Kaya sabi nga po dito sa statement na to, siya ay who was tempted. Ano po, siya ay tinukso din, ano, sa lahat ng paraan, kagaya natin, ano po. Pero ni minsan ay hindi po siya nagkasala sa kanyang pag-iisip, sa kanyang sa kanyang pagsasalita, sa kanyang mga ginawa. Hindi siya nagkasala sa kanyang pag-uugali, sa kanyang motibo, ano po, hindi siya nagkasala. Sabi po dito sa next bullet, temptation is not the same as sin. Hindi po siya katulad ng kasalanan ang temptation. Dito po ay hindi daw katulad ng kasalanan. Kaya temptation is not a sin. Our mind, sabi dito, has to agree with a temptation before it becomes sin. Kailangan muna sumang-ayon yung ating isipan doon sa temptation bago pa po ito magiging kasalanan. At yan po ay nakasulat din sa Matthew 4, kung paano tinap si Jesus ng diablo. Ano po yung ating scripture reading, yan po nakasulat doon. Kaya kailangan pong mag-agree yung ating isipan doon sa temptation bago pa ito maging kasalanan. Pero yung temptation alone is not a sin. Hindi po ito pagkakasala, hindi po ito kasalanan. Sabi po dito, doon po sa senaryo pong iyon, sa Matthew 4, ay ilang beses po siyang tinukso, pero hindi po siya nagkasala at nanatili ang kanyang puso na malinis, dalisay. Sabi dito, pure. Ano po yung ginamit niyang word ay pure. Doon na po tayo sa temptation is not sin. Ano po, napaliwanag na po natin na si Jesus ay tinukso din, kagaya po natin. At minsan hindi po siya nagkasala. Ano po, in every way, sa lahat ng paraan, ano po, pinili siyang tuksuin or nakaranas din po siya ng temptation sa lahat po ng paraan, ano po, sa lahat ng way. But minsan hindi po siya nagkasala. Ano po. Next po, ito po yung normal process po ng temptation.
Ito po yung ating normal process ng temptation. Ito po, lahat po tayo ay meron po tayong evil desire. Meron po tayong mga nanasa na masama, ano po, mga hangaring masama, mga hangaring hindi mabuti, mga hangaring hindi mainam, hindi ka nais-nais, ano po. At ang lahat po ng hangarin na yan ay nagmumula po dito kay Satan. Ito po yung ating number one na kaaway, ano po, si Satanas. Nagmumula po lahat ng evil desire natin dito kay Satan. Ano po, kung hindi man kay Satan, dito po sa ating sinful nature, ano po, sa ating pagiging makasalanan. Likas po sa ating mga tao ang pagiging makasalanan. Ano po, wala po tayong itatanggi na likas po sa atin ang pagiging makasalanan. At kung sasabihin man natin na wala po akong evil desire kasi hindi po ako sinful, hindi po ako makasalanan, huwag po kayong judgmental. Kung yan po ang katuwiran po natin, okay, alisin po natin yung sinful nature natin, meron pa rin po tayong evil desire dahil po kay Satan. Ipipid pa rin po yan ni Satan. Ano po. At kung naniniwala na po tayo na talagang makasalanan po tayo, likas atin, so meron dalawang aspect yung magpipid po sa atin ng evil desire. Itong si Satan, yung ating pagiging makasalanan, likas na makasalanan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng evil desire. Ano po? Una po, ang pwede po natin maging response dyan ay yield. Ano po? Palaguin mo yung evil desire mo. Yield natin. At dahil pinapalago po natin yung evil desire natin, hahantong po yan sa pagkakasala. At itong pagkakasala po natin ay hahantong naman dito sa spiritual death. Ano po? Ito yung ating eternal separation from God. Ano po yung separation natin mula doon sa Diyos ng eternal. Walang katapusan. Ano po? Yun po yung bunga ng pagkakasala. Kung itong evil desire ay na-yield, ano po, pinalago natin. Pero kung ito po yung magiging response natin, itong isa ay resist, ano po, tanggihan po natin itong mga evil desire, talikdan po natin itong mga evil desire, ang magiging bunga po niyan ay victory. Ano po, victory, katagumpayan po ang ibibigay po sa atin ng ating evil desire. Ano po, salamat sa Panginoon at meron pong ganitong simpleng explanation or tinatawag po natin na graph, ano po, kung ano mang tawag dito. At meron natin maunawaan po natin ng mas simple o mas madali kung paano nga ba itong evil desire na nangyayari na po. Ang nagpipid po sa atin yan ay si Satan or di kaya yung ating sinful nature. Kakaroon po tayo ng mga pagnanasa na hindi mainam, pagnanasa na masama, ano po, pagnanasa na hindi ka nais-nais, at meron po tayong dalawang pwedeng gawing response dito, itong i-resist natin at itong palaguin natin sa ating sarili, mag-collect ng evil desire. So, hahantong po yan sa pagkakasala. Pero kung i-resist po natin, hahantong po ito sa katagumpayan. At yung pagkakasala naman po, ibibigay po ito ng spiritual death. Next po tayo. Ito po, ang ating pong prinsipyo na pag-aaralan sa araw na ito. Do not be sin. Don't be sin because of temptation. Huwag po tayong magkakasala dahil po sa temptation. Huwag po tayong magkakasala dahil po sa tukso. Actually, pwede po namin itong gawing series, itong don't be sin because of. Pwede natin sabihin ngayon, don't be sin because of temptation. Sa sunod na linggo, pwede natin sabihin, don't be sin because of your anger. Ano po? Don't be sin because of your envy. Don't be sin because of your pride. Ano po? Marami pong pwede nating gawing series or topic dito about don't be sin. Ano po? At ngayon po, kagaya ng tema natin, don't be sin because of temptation. Huwag po tayong magkakasala dahil po sa tukso. Ang una po nating punto dito ay do not fall into temptation. Huwag po tayong mahuhulog sa pagkakasala. Huwag po tayong bibigay sa temptation. Sabi ko dito, lahat po, all temptations promise pleasure, but it is
temporary and its consequences is a long term. Ang lahat po ng tukso, lahat po ng temptation ay merong pangako na pleasure. Pero ito po ay pananandalian lamang at ang kanyang consequences o yung kapalit dito naman ay long term o mahabang panahon. Ito po. For example po, itong temptation ko na sinasabi natin na temporary lang yung pleasure at long term naman yung consequences. For example po, na-tempt po tayong magnakaw. Kunwari po na-tempt po tayong nagnakaw. Yung ninakaw po natin, ginastos lang po natin sa loob ng 1 linggo. Enjoy lang po natin yung nakuha nating pera, nakuha po natin kayamanan o anumang bagay na ninakaw po natin. Nakuha po natin yun at na-enjoy lang po natin, ginastos lang po natin sa loob ng 1 linggo. Ano po, yung pleasure na nakuha po natin dahil na-fall tayo sa temptation ng pagnanakaw ay 1 linggo lang po yung duration nun. Pero yung consequences po na yun, pag nalaman ng maraming tao na ikaw ay nakaw, nakakabit na po yun sa ating pangalan na tayo po ay magnanakaw. Kaya yung temptation po, meron po itong maiksing panahon na pleasure, ngunit yung consequences po nito ay napakahaba. Kaya ano pong mas pipiliin natin? Yung temporary na pleasure o yung consequences na long term? Kaya wag po sana natin ipagpalit yung pang long term dito po sa panandaliang pleasure or kasiyahan. Ano po? Marami pong temptation na saglit na, yung iba oras lang po ang binibigay ng pleasure, pero after nun, napakatagal na po na panahon yung consequences niya bago mo pa mabawi yung reputation natin dahil may nagawa tayong pagkakasala, dahil nalaglag po tayo sa temptation, bumigay po tayo sa tukso, ano po, naranasan natin ng mahabang panahon yung consequences niya. Kaya wag naman po sana mangyari yung mga ganong bagay. Isa pa pong prinsipyo dito, ang temptation po, nagiging temptation lang ang temptation dahil meron po siyang sinasatisfy na desire sa atin bilang isang tao. Dahil po meron siyang sinasatisfy na desire sa atin, kaya nagiging temptation po ito sa atin. Magbigay po tayo ng example about doon. Halimbawa po yung isang pilay, ano po, sa tingin po natin kaya ang pilay matitempt po kaya siya na magnakaw ng isang bisikleta. Kung isipin po nating maigi, matitempt po kaya ang isang pilay na magnakaw ng bisikleta. O yung gagamitin niya rin pang sarili niya. Diba? Pwede siyang matempt kung ibebenta niya. Pero wag po nating isipin na ibebenta kundi gagamitin niya rin. Di ba po malabong mangyari na ang isang pilay ay isang lumpo ay matempt na magnakaw ng bisikleta. Di po. Kaya po hindi siya matitempt na magnakaw ng bisikleta kasi wala po siyang desire na kailangang isatisfy sa pamamagitan ng pagbibisikleta kasi hindi po siya marunong, wala siyang kakayanan na magbisikleta. So bakit po siya matitempt kung magnakaw ng bisikleta? Kung po, isa pa pong example, ang isang bata, kung po 3 years old or 2 years old, sa tingin po natin kaya silang nakakaranas po kaya sila ng sexual temptation. Sorry for the word. Ito po ay isang example lang. Sa tingin po kaya natin, nakakaranas po sila ng sexual temptation. Alam ko po ang sagot natin lahat, hindi. Ano po? Bakit? Wala po kasi silang sexual desire dahil mga bata po sila. Wala pa po silang sexual desire na kailangan pong isatisfy kasi po mga bata pa po sila. Kaya hindi po sila matitempt sa ganong bagay. So, ang temptation po, kaya po ito nagiging temptation dahil meron po siyang sinasatisfy na desire ng tao. Ano po, nagbibigay po ito ng pleasure doon sa tao. Ano po, kaya nag-advertise po ito ng pleasure, nag-advertise po ito ng satisfaction sa atin bilang tao. Kaya po nagiging temptation. Pero kung ang mga bagay po na ito ay hindi naman natin desire,
ah, hindi naman po natin hinahabol na maranasan, hindi po tayo matitempt sa mga ganong mga bagay. Ano po. Kaya ang sabi nga po na sana yung desire natin ay naka-delight po sa ating Panginoon. Ano po. Kaya sabi nga po sa Bible, delight yourself into the Lord and He will give you the desire of your heart. Ano po. Kaya para maiwasan po itong temptation or ma-fall into temptation, dapat po meron tayong magagandang desire. Ano, inuulit ko po na ang temptation, nagiging temptation lang ito dahil meron po siyang sinasatisfy na desire sa atin bilang isang tao. Okay po, next. Ito pong next ay, do not justify the sin because of temptation. Huwag po nating i-justify yung pagkakasala dahil doon sa temptation. Ano po kalimbawa na doon sa unang punto natin, do not fall into temptation, ay na-fall po tayo sa temptation, nagkasala po tayo, bumigay po tayo sa tukso. Kung bumigay na po tayo sa tukso, huwag po nating i-justify yung pagkakasala dahil po doon sa tukso. Kasi po, yung justifying our sins is a false justification. Ito po ay false justification. At ang false justification po is a restraining force. Ito po ay puwersang pumipigil sa atin na lumago. Ano po, lumago bilang isang tao, lumago bilang isang tagasunod ni Kristo or isang Kristiyano. Ano po, lahat po ng false justification ay pumipigil po sa atin, puwersang pumipigil po sa atin para tayo ay lumago. Ano po, kung nagkasala po na tayo, na bumigay po tayo sa temptation, huwag po natin i-justify. Huwag po natin sabihin na kaya lang naman po ako nagkasala kasi may tukso. Huwag po natin i-justify through sa pamamagitan ng paggamit ng mga ganyang statement na kung wala namang tukso, hindi ko naman makukumit yung ganong pagkakasala. Ito po ay isang false justification. Mas mainam po kung talagang nalaglag po talaga tayo sa temptation, mas mainam na sincerely, humingi na lang po tayo ng tawad. Huwag na po natin pangatuwiranan yung mga nagagawa nating mali dahil na-tempt tayo, dahil natukso tayo. Huwag na po natin i-blame pa yung ibang tao kasi siya, tinukso niya ako, kaya nagawa ko yung ganung bagay. Kasi siya, pre-book niya ako, kaya na-tempt ako. Huwag po tayo ma-blame ng tao na para lang ma-justify yung ating pagkakasala na binigay ng temptation. Ano po? Huwag po nating sabihin na hindi lang naman ako yung gumagawa ng mga ganitong uri ng pagkakasala. Hindi lang naman ako yung tao na gumagawa nito. Si Kuya Jun nga, nagsishare ng salita ng Diyos yun, pero gumagawa rin ng kagaya ng ginagawa ko. Huwag po natin i-justify yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano ay nakasalalay po sa atin at sa relasyon natin sa Diyos. Hindi po ito nakasalalay sa amin na nagtuturo sa inyo. Kami po ay nagbibigay lang ng mga prinsipyo, idea, para mas maunawaan natin or mas mapadali sa atin na maunawaan yung salita ng Diyos para mas konkreto natin itong masunod. Yun lang po yung role namin bilang tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po sa amin nakasalalay ang inyong pagiging mabuting tao or pagiging sincere sa pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ay nakasalalay sa inyo kung paano yung kalalim yung relasyon po ninyo sa ating Panginoon. Do not justify our sin, the sin, because of temptation. Huwag na po natin pangatuwiranan yung mga kapatid. Nakakalungkot po na maraming Kristiyano ngayon na nasanay na po sa ganitong false justification na po, yung iniiwasan lang po natin dito talaga yung guilt Kaya po tayo lumilikha ng mga pangangatuwiran sa ating mga nagagawang kasalanan para mabawasan ba yung guilt, yung kabagabagan na yung pagiging bagabag dahil nakagawa ka ng maling bagay, mag-iisip ka na ng mga sitwasyon o ng mga pangutuwiran para i-comfort natin yung ating sarili. Ito po ay napakalungkot na estado na ng puso ng tao kapag ang isang tao po ay
nagiging ugali na po itong false justification, itong pagbibigay ng pangatuwiran sa kanyang mga maling ginagawa. Ano po? Ito po ay isang, kagaya po ng sinabi ko, ito po ay isang restraining force or puwersang pumipigil sa atin para tayo ay lumago. Kapag tayo ay nangangatuwiran na sa mga ginagawa po natin, mga maling bagay. Ano po? Sana po ay huwag po natin i-justify itong pagkakasala natin dahil po lamang natukso tayo. Ano po? Huwag po natin sabihin na kung hindi naman ako pinahintulutan ng Diyos na tuksoin, hindi naman ako matutukso kasi bakit kasi hinayaan ng Diyos na matempt ako na ibigay sa akin yung temptation na yan. Tuloy, fall into temptation ako na bumigay ako sa pagkakasala. Huwag po natin i-justify. Bagos, kung nakumit na po natin yung sin, dahil nakaranas tayo ng tukso, sincerely, humingi na lang po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ano po? Huwag po nating iwasan na mawala yung guilt. Ano po, mabuti pong bagay yung mag-guilty ka, mabagabag ka dahil nakakagawa ka ng mali at hihingi po natin ng tawad yun. Huwag po nating alisin yung guilt sa pamamagitan ng pangangatuwiran dun sa mga mali nating nagawa, kundi alisin po natin ang guilt sa pamamagitan ng sincerely na paghingi ng tawad. Okay. Kaya mas mainam din po yung merong guilt, yung kabagabagan na nararanasan natin sa ating puso, nakakagawa tayo ng pagkakasala. Pangit na naman po kung wala ng guilt, nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na nababagabag. Pangit naman na po yun. Na estado ng isang tao, malala na yung uri ng pagkakasala. Nag-ugat-ugat na yung mga pagkakasala ng tao yun. Kaya hindi na po nakakaramdam ng guilt or ng kabagabagan. Hindi na nababagabag yung kanyang puso. Kaya isa pong punto po natin ngayon, itong number 2 point na do not justify the sin because of temptation. Next, ito pong sunod na punto natin, pinakahuli ay bombard the temptation with God's word. Kailangan po natin atakihin ang tukso o ang temptation ng mga salita ng Diyos. Kung babasahin po natin itong nilagay ko po ditong verse, sabi po sa First Peter 5:8, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Maging mapagmatsyag at maging laging gising tayo, sabi po doon, at magbantay. Dahil ang kaaway natin, ang diablo ay aaligid-aligid at tulad ng isang leon na naghahanap ng mabibiktima. At kailangan po meron tayong mga bala na pambomba, pambato dito sa mga ganitong uri ng temptation. Kagaya po sinabi dito sa Matthew 26 verse 41, sabi po diyan, keep watch and pray so that you will not give into temptation. Tayo po ay maging mapagmatsyag, mapagbantay at manalangin nang sa gayon, hindi po tayo malaglag sa pagkakasala. For the spirit is willing, but the body is weak. Ang espiritu po ay willing, pero ang ating katawan ay mahina. Kaya dapat po, meron po tayong mga bala na binubomba po natin yung ganitong temptation. Kapag meron na po tayong temptation, meron ng tukso na dumarating, ay punuin po natin ang ating isip ng mga salita ng Diyos na meron po tayong pang-bombard sa mga temptation na nararanasan natin. Kagaya nga po na sinasabi kanina din ni Zach Tonen na yung temptation ay kailangan mag-agree yung ating isipan doon sa temptation, makipagkasundo yung ating isip sa temptation bago ito magiging kasalanan. Yung tukso alone ay hindi kasalanan, pero once na nakipag-agree na, nakipagkasundo na yung ating isipan,
doon sa temptation, eh doon po nagiging pagkakasala yung tukso na yon, yung temptation na yun. So, isa po sa punto natin para hindi po tayo magkasala dahil sa temptation ay punuin po natin ng salita ng Diyos yung ating isipan. Nang sa gayon, once na may tumatakbong temptation sa ating isipan, bali ang battleground po natin dito ay ang isip, so meron po tayong pambomba sa ating isipan. Labanan po natin mga kapatid ang temptation. Huwag po nating hayaan na matalo po tayo dahil sa mga tukso na nararanasan natin. Kung tatanungin po kayo, mga kapatid, kung tatanungin po tayo ngayon, gano'n po ba tayo katagal na nakikipaglaban sa pagkakasala o sa temptation sa tuwing natetempt tayong gawin yung pinakapaborito nating pagkakasala? Lahat po tayo may mga paboritong kasalanan. Ano po? Kaya hindi ko na alamin, hindi ko na tatanungin at hindi ko rin sasabihin yung kung ano yung akin. Ano po? Baka magkaalaman tayo dito, hindi ko na po sasabihin. Ano po? Pero lahat po tayo, meron tayong mga paboritong pagkakasala. Sa tuwing natetempo tayo, nag-i-commit uli yung pinakapaborito nating uri ng pagkakasala. Natutukso na tayong gawin yung pinakapaborito nating uri ng pagkakasala. Gano'n po tayo katagal na nakikipaglaban para iwasan na kung maaari huwag makumit? Gano'n po katagal? Gano'n po kahaba? So, kapag ikaw nag-iisa ka sa bahay, wala kang kasama, boring ka, inatake ka na naman ng paborito mong pagkakasala, gano'n ka katagal na lumalaban para kung maaari wag sanang makumit yung pagkakasala mo? 2 oras? 1 oras? 5 minuto? Or 3 minuto ka palang walang kasama, eh, bumigay ka na dun sa pinakapaborito mong pagkakasala? Diba? Gano'n kaya katagal? Kung babalikan po natin yung senaryo ni Jesus na ginagamit na pinagbasihan po natin ng pag-aaral natin ngayon, 40 days and 40 nights siya nag-ayuno. At during that time, sa duration po ng kanyang fasting, yung 40 days and 40 nights, ganun din po katagal na tinutukso siya ng diablo, na tinutukso siya ng kaaway. At ni 1 second po doon, sa 40 days and 40 nights, hindi po siya bumigay sa tukso. Hindi po siya nagkasala dahil meron pong tukso. Napaka-kamangha-mangha po. Kaya nga po, ultimate example talaga natin si Jesus. So, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. So, tayo kaya, ilang oras kaya tayo nakikipaglaban para wag magawa yung paborito nating kasalanan? Sa tuwing inatake tayo ng tukso na gawin uli yun. So, sana naman mga kapatid ay tularan po natin si Kristo na wag po tayo basta-basta bibigay sa imong uri ng pagkakasala dahil lang po merong tukso. Huwag po tayong magkakasala dahil natutukso tayo na magkasala. Iwasan po natin ang tukso. Iwasan po natin ang temptation. Ang temptation po ay hindi po ito kasalanan. Pero yung umagri ka sa temptation, ma-fall ka sa temptation, bumigay ka sa temptation, yun po. Choice na po kasi natin yun. Ang temptation, nandiyan lang po yan. Na talagang paparanas sa atin yan. Pero kung bibigay po tayo dyan, tayo po ang responsible sa bagay na yan. Walang dapat sisihin. At bilang pagtatapos po, ito po ang nais kong ibigay po na verse sa atin. Sabi po dito, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. James 4 verse 7. Santiago, Kabanata 4, versikulo 7. I-submit po natin ang ating sarili sa Diyos. Resist the devil. Pag sinabi pong resist, ano po kayang ibig sabihin nito?
talikuran, or tanggihan. Ano po? Para sa akin, mas magandang gamitin yung tanggihan. Ano po? Tanggihan mo ang dyablo at lalayo ito sa iyo. Tanggihan mo ang pagkakasala at hindi mo makukumit ang pagkakasala. Tanggihan mo ang temptation at hindi ka bibigay sa temptation. Resist the devil and he will flee from you. Ano po? Pag tinanggihan po natin yung dyablo na may dala ng tukso, yung dyablo po mismo ang lalayo sa atin. Ano po? Hindi po natin kailangan lumayo. Ang kailangan lang po natin pala tumanggi. Ano po? Resist the devil and he will flee from you. Okay po? Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. God bless. Salamat po sa mensaheng ating narinig bilang response song po. Awitin natin, This I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three
Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sama naming banal. Salamat po sa oras nito. Sa pagkakataon o Diyos na muli kaming nagkakaisa sa inyong pangalan upang kayo ay aming purihin, itaas, sambahin si Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos sa mga kapatiran na kasama namin sa kanilang mga tahanan at kami ay nagkaisa sa pamagitan ng online service. At salamat o Diyos sa patuloy na daloy ng gawain sa kabila o Diyos ng kasalukuyang pandemya na nasa aming mga lugar pa sa ngayon. Salamat o Diyos sapagkat kami inyong iningatan at tinutulungan maging sa aming mga pangangailangan araw-araw, maging sa aming kalakasan at kalusugan. Inyong biyaya o Diyos ay tunay nga sapat. Napakabuti niyo o Diyos sa lahat ng panahon. Salamat o Diyos sa mensahe na napakinggan namin. Salamat sa mga nag-lead ng worship service, song leaders. Salamat o Diyos sa bawat bahagi ng gawain ito na bawat isa ay naging kasapi o Diyos sa aming paglilingkod sa iyo at pagpupuri. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pag-iingat sa amin. Dalangin din po namin o Diyos ang mga kapatiran namin nakasama sa ngayon, mga may mga karamdaman o Diyos, saan man po sila naroroon sa mga pagkakataon na ito. Kaya hinihiling ang inyong sila'y gabayan at tulungan sa kanilang mga kalusugan o Diyos. Dalangin po din namin, Panginoon, na kayo ang tumulong sa aming mga kapatiran na nasa ibang lugar, mga iba nasa ibang bansa o Diyos, na may trabaho. O Diyos, dalangin namin ang inyong pag-iingat din po sa bawat isa sa kanila. At kayo na rin o Diyos, pinapanalangin namin ang aming bansa, ang mga namumuno sa aming pamahalaan, at ang patuloy o Diyos na pakikibaka sa COVID-19. Sana po o Diyos ay patuloy ang pagkakaisa at hanggang kami matagumpay na mapuksa ang COVID-19. Dalangin din namin o Diyos at maalala namin ang bansang Israel at sa ngayon ay nasa gitna ng kaguluhan. Dalangin po namin o Diyos na kayo ang tumulong sa bayang ito kung saan sila ay pinagkautangan po namin ng malaki dahil sa inyong salita at sa kasaysayan o Diyos ng banal na kasulatan. Salamat o Diyos sapagkat nagamit ninyo ang bansang ito na sila yung mga taong pinili po ninyo. At sana o Diyos ay magkaroon ng malawakang babalik loob sa inyo at kilalanin po kayo o Panginoon bilang Misaya na siyang inihintay at darating sa anumang oras. Dalangin po namin ang kaligtasan ng aming kababayan na nagtatrabaho sa bansang ito. Tulungan po ninyo o Diyos sila. Dalangin din na Panginoon patuloy ang aming bansa. Sana marami pong problema dito. Pero ang dalangin po namin o Panginoon ay manatili ang bansang Pilipinas na maging matamasa ang kalayaan, katahimikan, na sana'y hindi sakupin ng anumang bansa na nais na pumasok sa aming bansa, sa aming bansang ito. Tulungan po ninyo ang mga namumuno, tulungan po ninyo Diyos sa manatili ang kapayapaan, ang kalayaan, katahimikan sa aming bansa. Ito po o Diyos ay aming dalangin
na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo at ang patuloy na pagkikasama, gabay ng banal na Espiritu, siya nawa na sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more than a gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is near. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror, co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Naimbag abigat ken addaan nam na mga aldaw ti Domingo kada tayo amin nga awan labas nakakabsat. Para iti announcements tayo, idi kalman May 22 ket nadanan manen ti birthday ni Nanay Virgie Mejia Matias. So into no May 27 birthday ni Timothy Dave Dolohan,
Into no May 30, birthday ni Bunso, ni Joseph Fredison. Ken into no May 31, birthday ni Paul Daveson. Into garudmat no May 28, isumot iti wedding anniversary da Ferdinand ken ni Asel Villanueva. Iti BS groups tayo, iti Dorcas group, ket aramid da ito tuwing Wednesday, ket kadagiti in na, nga kayat dati makijoin kada tayo. Welcome po kayo sa amin every Wednesday. Sa youth naman ay online din maging sa ating prayer meeting. So purihin ang Diyos sa isa na namang linggo na pinagkaloob sa ating lahat. See you ulit sa May 30 sa biyaya at awa ng Diyos na buhay. God bless po sa ating lahat.